Okay guys, for our daily devotion, it's Feb 13, 2026. It's 2 Corinthians 1:9. But that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. Parang nangyari kay Daddy. Yeah. You are limited, but our God is limitless. I told you that yesterday, guys. Sometimes God ang hirap kasi magbasa ng gumagalaw, but kaya na ito. Sometimes God allows us to face what we cannot handle. Not to break us, but to teach us to lean fully on Him. Amen. He alone has the power to restore, to redeem, and to raise what seems lost. Rely on Him. He never fails. He never fails talaga. Never ever. He will never ever talaga. Kasi ang dami ko talagang mga, di ba sabi ko nga sa inyo, ang dami ko mga napagdaanan na, and kung bakit ganito ako, ba't ako nakakapag-share, bakit hindi ako na-feel bad nung nawala yung 94,000 followers ko. Bakit hindi ako na-feel bad na nakailang accounts na akong nawala ng accounts and all. Kasi alam ko naman na wala tayong inuun at parang sinampal ako ni Lord ng katotohanan na wala yan dito lang yan sa mundong to. Pag nawala ka bukas, wala silang pakialam sa'yo. Wala na rin yan. Ano pang gusto mong patunayan? Followers and all, dahil sa mundo may standard na sikat ka kapag ganito yung followers mo, napapabaw sila. Pero, uy, dami mo palang followers. Pero, no, wala yan sa kayang gawin ni Lord sa buhay natin. At dito lang yan. At pag nawala ka sa mundong to, wala na. Yung followers mo, wala na rin yan. May gawin ka lang, magkamali ka lang dyan, i-judge ka na yung dating mga followers mo, ma-off yan sa'yo pag may nagawa ka lang pagkakamali. Pero si Lord, kahit ilang beses kang magkamali, never kanyang i-hate. Yung mga tao, minsan nandiyan lang yan kasi may benefit sila sa'yo. Pero pag wala na silang benefit sa'yo, wala na yan. Chichismis ka na niya, sisiraan ka na, iiwan ka na yan sa ere. But si God, the more na nagkakamali ka, Yes. mahal ka niyan, guys. Ganun siya. Yung nabasa nga natin yung rant niya kahapon sa Israelites. Diba? Ayun. Nabasa nga natin, hindi niya binuhos yung full rant niya. Instead, he showed compassion. Yes. Correct. So, ganun siya, guys. And si God, sabi ko sinasabi sa inyo, God is so, grabe siya sa sobrang pagka-unlimited niya sa life talaga. Tayo, nagde-depend lang tayo, nag-rely lang talaga sa kung anong meron tayo, sa kakayahan natin. Pero, dami kong na-realize din, or ang dami kong na-experience kung paano nag-work si God sa life ko, na parang yung mga nawala before and all. Yun nga lang, paghihirapan mo talaga. I mean, hindi naman pwedeng nakaupo ka lang dyan at nag-aantay ka lang sa blessing ni Lord. Hindi. Pag nakita niya yung effort mo, pag nakita niya sinurrender mo everything sa Kanya, doon siya kikilos. Kapag alam niya naniniwala ka sa Kanya. Yes, maraming taong mawawala sa'yo kapag talagang nagbago yung buhay mo na si God yung uunahin mo or isosurrender mo. Maraming hindi makakaintindi sa'yo. Maraming i-hate ka kasi may iba yung mindset mo. Ayaw mo nang i-tolerate yung mga bagay-bagay na dito lang sa temporary lang sa mundo. Pero that's okay. Kasi si God naman magpapalit ng tamang tao sa'yo. At kapag nangyari yon, grabe, ang gaan ng buhay. Ang gaan kahit ang daming pagsubok talaga. So, yeah. I just want to remind you guys na just hold on kung may pinagdadaanan kayo. At weird man minsan natin, weird na paano ba tayo magtitiwala niya? Nakita si Lord eh. Pero yung mga simple things, yung mga bagay na nakikita nyo imposible, pero ang daming ways na yung provision niya, na saan to galing, na bigla na lang magtatap sa'yo na tao and all. Bigla na lang may sitwasyon na feeling mo na save ka. Si God yun, guys. Si God yun. Pero pag nafe-feel mo na wala kang peace sa buhay mo, lagi ka na lang puro galit and all, konting bagay and mga kung ano-ano man, magtaka ka na, guys. You pray and pray and pray lang talaga at surrender everything kay Lord talaga. So, yun lang.